January 2012, isang lalaking nagmula sa Sichuan, China ang pumunta sa Hong Kong para i-report ang pagkawala ng kanyang kapatid na babae na si Qin Jiayi o Queen. Si Queen ay 33 years old at 3 buwan nang nawawala. Nagmula si Queen sa mahirap na pamilya at sa edad na 17, siya ay lumipas sa Shenzhen para magtrabaho. Di nagtagal, si Queen ay na-inlove sa isang truck driver mula sa Hong Kong. Kahit nahirap sila sa buhay, mahal na mahal nila isa't isa at sila ay nagpakasal. Umalis si Queen sa Shenzhen at tumira sa Hong Kong kasama ng kanyang mister noong taong 2006. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa, ngunit nabigo sila dahil hindi pala mabubuntis si Queen. Kaya di nagtagal ay nagdesisyon na lamang sila na mag-divorce. Sobrang masakit para kay Queen ang nangyari, dagdag pa doon, wala na siyang matitirhan at walang trabaho. Para mabuhay, napilitan si Queen na magtrabaho sa nightclub at bar at para na rin makalimutan ang sakit at kalungkutan sa kanyang dibdib. October 2011, may kakaibang nangyari. Nawala ng kontak ang pamilya at mga kaibigan ni Queen sa kanya. Ang mga kakilala at katrabaho niya ay hinanap siya pero walang may nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Hindi rin niya sinasagot ang mga messages at tawag sa kanya. Naglaho na lamang si Queen na parang bula. Katunayan, ayon sa mga nakatrabaho niya sa nightclub, si Queen ay sikat at kilala bilang dance floor queen at paborito siya ng mga customer ng nasabing nightclub. Isa sa madalas sa lugar na yon at kilala din na customer ay tinatawag nilang si Boss Tran. Sa investigasyon ng mga pulis, nalaman nila na si Boss Tran ay walang iba kundi si Chen Weishen, ang direktor ng Powerful and Wealthy Financial Securities Company. Si Chen ay may English name na Ivan. Siya ay 41 years old at isa sa pinakamakapangyarihan na financial director ng Hong Kong. Matapos niyang mag-migrate sa US noong 1991 para mag-aral at kumuha ng experience, si Ivan ay bumalik sa Hong Kong. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at kakayahan sa pamumuno, naging direktor siya ng Guotai Junan International Securities, isang kilalang financial conglomerate. Hindi lamang ang paghawak at pag-manage ng mga malalaking transaksyon, hinaharap din ni Ivan ang pressure mula sa Securities and Futures Commission at ang Hong Kong Stock Exchange. Siya ay sumasahod ng halos 11.8 million sa peso kada taon. Di pa kasama doon ang malalaking bonuses at commissions niya. Si Ivan ay napaka-maimpluwensyang tao. Pero noong tinanong si Ivan ng mga pulis tungkol kay Queen, inamin niya na kilala niya ito pero wala siyang alam sa misteryosong pagkawala ng babae. Noong gabi ng September 2007, nagbago ang buhay ni Ivan matapos niyang pumasok sa nightclub ng KTV Touch. Doon niya nakita si Queen na sumasayaw. Nabighani si Ivan sa angking ganda ni Queen, karisma at kung paano ito kamalumanay magsalita. Matapos nung una nilang pagkikita, kada balik ni Ivan sa bar ay nire-request talaga niya si Queen para makausap at makatable. Katunayan ay nagustuhan din ni Queen si Ivan dahil alam niyang matagumpay at may magandang trabaho ito. At doon na nagsimula ang lahat. Ang gusto ni Ivan ay maging secret lover lamang si Queen at wala ng iba. Sa tuwing may nangyayari sa kanila ay inaabutan din ni Ivan si Queen ng pera pero hindi niya ito tinatanggap dahil ayaw niya na tratuhin siya ni Ivan na bayaran lamang at parausan. Kaya pumayag si Queen na maging kabit ni Ivan. Minahal ng sobra ni Queen si Ivan kahit na alam niyang may asawa at 2 anak ito. Para may pagpatuloy nila ang bawal na relasyon, kumuha pa si Ivan ng mamahaling apartment at ipinangalan pa kay Queen. Binibigyan din niya si Queen ng monthly allowance at kinuhanan pa ng life insurance. Pero taong 2011, ang sekretong relasyon ng dalawa ay nalaman na ng asawa ni Ivan. Dahil sa sobrang galit ay hiniling ng kanyang asawa na tapusin na kaagad ni Ivan ang relasyon niya kay Queen. Nakipagkita din ang asawa ni Ivan kay Queen para kumprontahin ito na nauwi pa sa malaking pag-aaway. Dumating pa sa punto na pinagbantaan si Ivan ng kanyang asawa na magpapakamatay ito kung hindi niya iiwanan si Queen. Nasa gitna si Ivan sa pagitan ng kanyang asawa at kabit. Siya ang sumasalo sa lahat ng pressures sa nangyayari sa kanila. Sa isang side ay ang kanyang misis na hindi siya iniwan kahit na ano pa ang kinaharap niyang problema at nandoon lagi para umalalay at sumuporta sa kanya. Sa isang side naman ay si Queen na batang-bata pa at kinahuhumalingan niya.
Pero makalipas ang ilang araw ay nagdesisyon si Ivan na piliin ang kanyang asawa at mga anak. Umaasa din siya na maayos pa nila ang kanilang pamilya at makabawi man lang sa kanyang asawa. Ngunit si Queen na nasanay na palagi silang nakikita ni Ivan at ang pag-aalaga nito sa kanya ay hindi rin pumayag na basta ganun na lamang kadali na tapusin ang kanilang relasyon. Nangako siya kay Ivan na hindi siya bibitaw at sumang-ayon na hindi na sila ganoon kadalas na magkita at palalamigin lamang nila ang sitwasyon kung maaari. October 5, 2011 may isang hindi inaasahang pangyayari. Matapos makabalik ni Queen sa kanyang apartment ay bigla na lamang siya naglaho. Ang isang malapit na kaibigan ni Queen ay nag-report na sa mga pulis noong hindi na niya ito makontak at ipinalam din sa kapatid na lalaki ang kanyang pagkawala. Ang huling tawag na natanggap ng pamilya ni Queen ay noong October 4, 2011. January 16, 2012, 3 buwan nang nawawala si Queen, kaya nagdesisyon na ang mga pulis na suriin ang loob ng apartment. Nagulat ang mga pulis dahil wala ni isang gamit sa loob ng apartment. Ang pader ay kakapintura lang at walang makita na kahit anong bakas maliban na lamang sa iilang hibla ng buhok sa sahig. Sinuri din nila ang mga surveillance footage ng apartment complex. Sa video ay nakita si Queen bandang 4:15 ng hapon noong October 5, 2011 na lumabas mula sa elevator sa 21st floor kung saan ay nandoon ang kanyang unit. Pero ang nakakapagtaka dahil wala man lang nakitang footage na umalis siya simula nung nakapasok ito sa kanyang unit. Ang tanging daan lamang para hindi siya makita na umalis ay kung dumaan siya sa emergency exit. Pero wala naman may na-record ang building management na may bumukas sa emergency exit. Dahil pag may bumukas ng emergency door ay automatic na tumutunog ang alarm. At dahil si Ivan lamang ang lalaki na pinakamalapit kay Queen, kaya tinuon ng mga pulis ang atensyon nila sa kanya. Sa surveillance footage ng apartment, nakita si Ivan sa 21st floor noong October 6, 2011 bandang 6:52 ng gabi at pumasok sa unit ng apartment ni Queen. At nakita siyang umalis bandang 8:34 ng gabi. Sa kanyang electronic payment card transactions, nakita din na bumili siya ng gloves, deodorizer, malaking storage bags at plastic wrap. Bumalik ulit siya sa apartment bandang 8:56 ng gabi at umalis ulit ng 10:11 ng kaparehong araw. October 7 bandang 10:18 ng gabi nakita si Ivan sa elevator paakyat sa 21st floor, dala ang malaking bag. 10:44 umalis ulit si Ivan ng apartment na may bitbit na stroller kasama ang bag at mukhang napakabigat nito pababa sa parking lot at dumiretso siya sa TKO Plaza parking lot. Makalipas ang ilang araw, pinalinis niya ang kanyang sasakyan. Nag-hire din siya ng taong maglilinis at magpipintura ng apartment ni Queen. Sa mga nakita sa surveillance footage at iba pang ebidensya, sa konklusyon ng mga pulis, pinatay ni Ivan si Queen gabi ng October 6 at itinago niya ang katawan ng babae sa malaking bag at itinapon. Naniniwala ang mga pulis na ang paglilinis ni Ivan ng sasakyan at apartment at pagpipintura ay ang huling hakbang ni Ivan para itago ang ginawang krimen. Matapos ang October 6, ang mga kamag-anak ni Queen at mga kaibigan ay nakatanggap ng hindi inaasahang message mula sa kanya na nagsabi na bumalik siya sa China. Pero nung sinuri sa immigration kung may record ba si Queen na lumabas ng Hong Kong ay wala silang nakita. Ininterrogate ng mga pulis si Ivan pero hindi niya inamin na pinatay niya si Queen. Ayon sa kanyang testimonya gabi ng October 6, nakipagkita umano siya sa apartment ni Queen para makipag-break na sa babae. Tinanggap naman umano ni Queen ang kanyang gusto na makipag-break at sumang-ayon na aalis na din siya sa nasabing apartment. Kasunod noon ay umalis na si Ivan. Saad pa niya kaya siya bumili ng bag para kunin ang mga personal niyang gamit na naandun sa apartment. Bumili din siya ng gloves para linisin umano ang kusina. Gusto din umano niya na ayusin at linisin ang apartment dahil balak niyang parentahan sa ibang tao. April 24, 2012, inaresto si Ivan sa hinalang pagpatay kay Queen. Ngunit dahil sa walang sapat at matibay na ebidensya, pinalaya din siya. Sa puntong yon ay hindi pa rin nakikita ang katawan ni Queen, ngunit hindi tumigil ang mga pulis na mag-imbestiga. Mas lalo pa silang nagpursige na makahanap ng mas importanteng ebidensya, gaya ng pagkuha ng mga testimony mula sa staff ng building at mga kapitbahay ni Queen. Pinuntahan din nila ang tindahan kung saan bumili si Ivan ng mga bagay na nakita sa kanyang purchase history
noong October 6, 2011. March 2014, muling inaresto si Ivan sa mga oras na yon at wala na siyang may nasabi pa. Nagsimula ang paglilitis noong August 2015. Itinanggi ni Ivan ang lahat ng aligasyon sa kanya ng prosecution. Base sa circumstantial evidence, ang lahat ng jury ay nagkaisa sa kanilang desisyon. Si Ivan ay guilty sa pagpatay kay Queen at siya ay sinentensyahan ng life imprisonment. Ang kaso ni Queen ay maituturing na kauna-unahang matagumpay na no-body case sa Hong Kong na hinatulan kahit walang direktang ebidensya. Ngunit taong 2017 ang hatol ay nabaliktad matapos magtagumpay si Ivan sa kanyang apela dahil sa hindi tama at hindi kumpletong instructions sa mga jury nung ibinigay ang hatol. Sa kasong ito, maaaring pinatay nga si Queen o umalis lamang at pumunta sa malayong lugar. Kahit ang mga jury ay hindi rin sigurado kung patay na nga ba si Queen, kaya wala silang nagawa kundi i-acquit si Ivan. Dahil sa pagkakamali, ang Court of Appeal ay nagdemand na magsagawa ulit ng panibagong trial. Nangyari ang panibagong trial noong katapusan ng 2017. Pero nagulat ang lahat dahil umamin si Ivan sa kasong manslaughter matapos ang 6 na taon na pagtago niya ng katotohanan. Ayon kay Ivan, gabi ng October 6, 2011, pumunta siya sa apartment ni Queen para makipaghiwalay. Pero nagalit si Queen at nagwala. Tinutulak at pinaghahampas siya ni Queen. At para matigil na si Queen sa ginagawa, hinawakan niya ito ng mahigpit at sinubukan na pakalmahin. Ngunit tuloy pa rin sa pagwawala si Queen hanggang nawala na ng kontrol si Ivan. Sinakal niya si Queen hanggang sa mamatay. Natakot at nagpanik na si Ivan. Ayaw niyang mawala ang kanyang pamilya at ayaw din niya na masira ang kanyang career. Kaya nagdesisyon siya na itago ang ginawang krimen. Umaga ng October 7, bumalik si Ivan sa apartment para kunin ang 2 cellphone ni Queen. Bumili siya ng malaking bag at ipinasok ang katawan ni Queen, saka hinila pababa ng building sakay ng cart na hinirampan niya sa management office. Inilagay ni Ivan ang katawan ni Queen sa trunk ng sasakyan at naghanap ng lugar na pagtatapunan. Nang makadaan siya sa garbage station ay nagdesisyon siya na itapon ang bag na naglalaman ng katawan ni Queen sa garbage truck. Doon ang katawan ni Queen ay nagiling sa maliliit na piraso kasama ng iba pang mga basura. Noong tinanong si Ivan kung bakit siya umamin sa ginawang krimen matapos ang ilang taong pananahimik, sumagot si Ivan na, "Masyado akong makasarili. Natakot ako na mawala ang lahat sa akin at hindi ko kaya na harapin ang ginawa ko. Pero ngayon ay wala nang mawawala sa akin. Gusto ko nang maging tapat." Dahil sa pag-amin ni Ivan, kaya muli siyang sinentensyahan ng life imprisonment dahil sa kasong murder. Katunayan ng kasong ito ay ginawan pa ng pelikula ng mga filmmakers sa Hong Kong na may pamagat na Demon's Path noong 2018. Matapos maaresto ni Ivan taong 2016, nakipag-divorce sa kanya ang kanyang asawa. Ang 2 anak naman niya ay ayaw na siyang makita. Dahil hindi na kinaya ng kanyang konsensya at dahil nawala na rin ang lahat sa kanya, kaya nakapagdesisyon na lamang si Ivan na aminin ang ginawang krimen. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!